Narito po si Teacher Mel. Gusto ko pong i-extend ang aking pagiging guro sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kahit hindi po malawak ang aking kaalaman sa Biblia, ipinagdarasal ko na nawa ay maunawaan ko ito ng lubos at lumawak ang aking kaalaman. Hayaan niyo po ako na i-share ito sa inyo kahit hindi ganun kalalim ang aking kaalaman. Ginagawa ko po ito kasi gusto ko pong ma-share lalo na dun sa mga tao na walang Bible, sa mga tao na may Bible nga pero hindi nabubuklat dahil busy na alipin ng trabaho kagaya ko po dati. So nagpapasalamat ako sa Diyos at nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagbasa ng Biblia at tuloy-tuloy ko na siyang ginagawa. Praise the Lord. Gusto ko po itong i-share sa inyo para mabawasan ng mga taong katulad ko at para tayong mga mananampalataya, tayong mga Katoliko ay patuloy na makapag-aral ng banal na salita. So kung wala po kayong Bible, ito po, sabayan niyo po ako na basahin ang mga ilang verses, ang ilang mga talata galing sa aking Daily Promise Bible. Kinuha ko po ito sa Daily Promise Bible. Ginamit ko po yung aking Healing Prayers booklet na ginagamit ko araw-araw. At ganun din po sa aking My Daily Psalms and Prayers. So pinagsama-sama ko siya. Sana po ay makatulong ito sa inyo para ma-open up sa inyo ang mga nilalaman ng banal na kasulatan. Simulan na po tayo. Simulan po natin sa pagpupuri sa mga awit, mga salmo. Psalm chapter 72 verse 18 to 19. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone does wonderful deeds. Blessed be his glorious name forever. May he fill all the earth with his glory. Amen. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, na siyang tanging nakagagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Purihin ang kanyang kadakilaan, magpakailanman, mahayag sana sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen. Di po ba pag tayo nagdadasal, nagsisimula tayo sa pagpupuri? Sinasambit natin sa pagpapasalamat, pagpupuri. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin, sa pagbibigay mo sa amin ng mga biyaya, sa walang hanggang biyaya, sa mga himala, sa mga pagtugon niya sa ating mga panalangin. Those are himala, mga miracles. Ang mga panalangin natin na tinugon, yun ang ating mga himala, yung mga kamangha-manghang ginagawa ng Panginoon sa atin. Sabi nga kay John 12 verse 46, naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili pa sa kadiliman. So ang Panginoon ang ating tanglaw, siya ang ating liwanag, siya ang nagbibigay ng direksyon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Siya ang nagtuturo sa atin alin ba ang tamang landas na ating tatahakin. Pinakikita niya sa atin yung mga warning sign na dapat nating malampasan upang mapagtagumpayan natin ang ating pamumuhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng wisdom, ng kaalaman. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay na ating tinatamasa at kinasisiya. Siya ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Lahat ng galing sa Kanya. Talagang tatanggalin niya tayo sa kadiliman kung tayo nananampalataya sa Kanya. Paano natin ipakikita ang ating pananampalataya sa Kanya? Unang-una, magbabasa tayo ng Biblia. Kasi ang Biblia ang Diyos. Ang utos ng Diyos ay nasa Biblia. Ang mga bagay na gusto niyang ipatupad sa atin ay nasa Biblia. Ang mga bagay na gusto niyang wag nating gawin ay nasa Biblia din. Ang mga bagay na dapat nating pinaniniwalaan ay nasa Biblia din. Ang lahat ng bagay na andyan ang katotohanan, na andyan ang utos niya, na andyan ang pagtutuwid kung paano tayo mamumuhay ng maayos. Ngayon, kung binabasa natin ang Biblia, na andyan matututo tayong lumapit sa Panginoon, parang nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos kapag nagbabasa tayo ng Biblia.
nire-refresh yung ating steadfast spirit at matuto tayong humingi ng tawad sa Diyos. Ating palalimin ang ating relationship sa Kanya. Paano? Hihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, sa mga bagay na nagawa natin na hindi kalugod-lugod at hindi karapat-dapat sa Kanyang pagpapala. So, sana magbasa tayo ng Bible, lumapit tayo sa Panginoon, ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan sa araw-araw para mahugasan ang ating mga kasalanan, para ma-block yung mga maalis, ang mga humahadlang sa ating buhay para umunlad, para tayo maging mabuting tao. Humingi tayo ng gabay na tayo ay patnubayan palagi na maging mabuting tao. Para talagang tayo ay nasa tuwid na landas, tayo ay wala sa darkness. Amen. Ano pa? Ang kasunod ay tungkol sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya. From Mark chapter 11 verse 23, "Whoever says to his mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says." So, masyado itong matalinaga yung faith natin. Kung anong pinaniniwalaan natin, yun ang mangyayari. So, kung pawang positibo ang paniniwalaan natin, pawang positibo ang mangyayari. Ngayon, kung ang pinaniniwalaan mo ay puro negatibo, negatibo ang mangyayari. So, kung anong ating pananampalataya, yun ang ipagkakaloob. Kaya maniwala tayo, lakihan natin ang ating pananampalataya, maniwala tayo na ang mabuti, ang karapat-dapat, ang matuwid, ang positibo ang siyang magaganap. Ang mga panalangin natin ay naaayon sa will ng Panginoon, naaayon sa ating pananampalataya. Kung naniniwala ka na matutupad o ipagkakaloob ng Panginoon ang iyong hinihiling, yun ang ibibigay sa iyo. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, yun din ang ibibigay sa iyo. Lord, shape my prayers to reflect your will. I will trust you with my mountains. From 1 Peter chapter 4 verse 7, "The end of all things is at hand. Therefore, be serious and sober for prayers." Malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan ninyo ang sarili ninyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. So, yun ang palaging sinasabi, malapit na ang second judgment. Kaya, pigilan natin huwag magkasala. Paano? Tayo ay likas na makasalanan. Pinapanganak pa lang tayo, kakambalan natin ang kasalanan, yan ang pamana sa atin ni Eva at ni Adan. Although tinubos na tayo ni Jesus nung siya ipako sa krus, makasalanan pa rin tayo. Makasalanan ang ating mga bibig, ang ating mga mata. Makakita lang tayo ng kaunti, nakakaiba, huhusgahan na natin. Pagka masama ang loob natin, masamang salita ang lalabas sa bibig natin. So, nagkakasala tayo. So, paano natin ipakikita na hindi tayo nagkakasala? Or paano natin mababawasan? Paano natin ipakita na tayo ay totoong Kristiyano? So, magbabasa tayo ng Bible. Ang Bible, naandyan lahat ang gustong ipatupad sa atin ng Panginoon. Naandyan ang kanyang mga utos. Naandyan ang kanyang mga ipinagbabawal. Naandyan ang mga tamang direction kung paano mamuhay ng ayos. Naandyan ang mga tuntunin kung paano itama ang ating mga kamalian. Everything is in the Bible. So, ang Bible ay Diyos na pag binasa natin yan, niluluklok daw natin ang Panginoon sa trono. At pag iniluklok natin sa trono, ang Panginoon ay nasa atin, nasa ating bahay, naroon siya kung saan tayo naroon. So, tinatanglawan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng discernment. So, ilalapit natin ang ating kasalanan. Huwag nating ipunin ang kasalanan natin. Araw-araw ilapit natin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad. Maghugas tayo ng ating kasalanan araw-araw, ilapit natin sa Lord. Humingi tayo ng gabay. Kasi, pag patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, nabablock ang mga blessings. Sabi nga ng Panginoon ay,
tumatawag kayo sa Kanya, pero hindi nyo sinusunod ang Kanyang gusto. Pag tatawag daw kayo sa Kanya, susundin ninyo ang Kanyang kautusan. Saan makikita ang kautusan? Sa Bible. Walang magsasabi sa atin na magbasa kayo ng Bible. Kaya ko, namulat lang ako, late na din sa buhay ko. Kaya gusto ko po itong i-share sa inyo. So, tayo ay magdasal, humingi ng tawad sa Panginoon na may taos-pusong pasasalamat bago tayo humingi ng anumang kahilingan. Pero ang sabi din niya, matuto ka ding magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo para patawarin ka din ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may taong nagkasala sa iyo na hindi mo pinapatawad, sabi nila, patawarin. Sabi sa Bible, magpatawad ka at patatawarin ka din ng iyong amang nasa langit. Kung paano mo siya pinatawag doon sa Our Father. Forgive me as we forgive those who trespass against us. So, pag nagpatawad ka sa iba, patatawarin ka ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ang blessing ay hindi mabablock. Dire-diretso ang daloy ng biyaya. Bago ka daw humiling ng kahit ano sa Panginoon, hingin mo ng tawad ang iyong mga kasalanan at patawarin mo din syempre yung mga taong may kasalanan sa iyo. Amen. Ayon naman kay James chapter 3 verse 2, this is about kasalanan. For we all fall short in many respects. If anyone does not fall short in speech, he is a perfect man, able to bridle his whole body also. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap na may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Ang Diyos lang yun. So talagang inianak tayo nakakampalang kasalanan. Yan ang ipinamana sa atin ni Eva at ni Adan. Kaya kailangan natin humingi ng tawad araw-araw. At matuto tayong magpatawad din sa mga taong nagkakasala sa atin para patawarin tayo ng Panginoon. And then, sa pamagitan noon, hindi mabablock ang mga biyaya ng Diyos. When meron kang freedom, di ba? Forgiveness is a gift. Yan ay biyaya ng Diyos na magpapalaya, magbibigay ng peace of mind at magbibigay sa'yo ng joy. Kasi pag wala kang galit, wala kang kinikimkim na galit, malaya ka, masaya, masarap ang pakiramdam. Father, today I ask forgiveness of all the negative and harmful words I have spoken. Transform my thoughts and let me understand how marvelously you made me. Change my habits so I use my tongue to speak hope and favor upon my life. In Jesus' name. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ay hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuturing niya na tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubo sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. So, although may kakambal tayong kasalanan at patuloy tayong gumagawa ng mga kasalanan, tinubos na tayo ni Jesus nang siya ipako sa krus at namatay. So, hindi daw tayo naging ligtas or saved or nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa tayo ay gumagawa ng mabuti, hindi tayo judgmental, tayo ay nag-aabuli sa simbahan, tayo tumutulong sa mga tao. Hindi daw dahil doon kaya tayo ay naligtas, kung hindi dahil regalo ng Diyos sa atin yun, yung pagkakapako ni Kristo sa krus. Pagkamatay niya, yun ang tinubos sa atin, yun ang regalo ng Diyos sa atin. Pumapangalawa pa lang yung paggawa natin ng mabuti. Pumapangalawa pa lang yung mga pagiging mabuti nating tao, yung pagsunod namin sa Kanya. Pero ang pinakauna, regalo yun sa atin ng Diyos. From Psalms 89 verse 8, ito yung karugtong, all around you, we see how faithful you are. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, wala kayong katulad. Makapangyarihan kayo, Panginoon, at tapat sa lahat ng inyong ginagawa. Sabi nga ang Panginoon, I am the way and the truth and the life. No one can go to the Father except by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Paano natin makikita ang daan? Paano natin makikita ang katotohanan? Paano natin makikita ang buhay? Nasa Biblia po lahat yan. Kaya mag-aaral tayo ng Bible. Ito inilalapit ko po sa inyo. Hindi po ito sa born again lang, sa Catholic. Mag-aaral tayo ng Bible. Nasa Bible po ang lahat ng sinabi ng Panginoon. The ancient book. Doon natin makikita ang daan. Doon natin makikita ang katotohanan. Doon natin makikita kung anong dapat natin gawin sa ating buhay. Andun lahat ang gabay ng Lord. Basahin natin. So, hindi tayo naligtas dahil tayo ay mabuting tao. Hindi tayo naligtas dahil tayo nagsisimba, nag-aabuloy. Naligtas tayo dahil regalo yun sa atin ng Diyos. So, good works won't get you there. Sa kaligtasan, hindi daw makapagliligtas sa atin ang mabuting gawa. Pamapangalawa lang yun. Being nice won't get you there. Hindi yung tayo maayos ang pakisama. Hindi na magliligtas sa atin. Success won't get you there. Tayo ay professional, tayo ay abogado, tayo matagumpay, mayaman. Hindi yun ang magdadala sa atin sa langit. The only way there to eternal life in heaven with our Creator is through Jesus. If we believe in Him and accept His gift of salvation, we will one day live in a state of perfect peace and joy in a place prepared especially for us, His children. So, maliligtas lang tayo, makakapunta tayo sa langit. Sigurado natin yun kung tatanggapin natin si Jesus sa ating puso, na siya ay ating tagapagligtas. Maniniwala tayo na siya ay buhay, na siya ay ating tagapagligtas, na siya ang magdadala sa atin sa langit, na siya ay namatay at nabuhay na maguli. Pinaniniwalaan natin yun. Yun ang magliligtas sa atin. Mapupunta tayo sa langit ngayon. Paano mo gagawin yun? Hindi sapat na ikaw ay naniwala lang. Dapat meron yung manifestation sa ating katauhan. Naniwala tayo na isa isip natin, na isa puso natin, na isa sa buhay natin. So, paano natin may isa sa buhay kung hindi natin alam? Naniwala nga tayo, pero naniniwala lang tayo, hindi natin ginagawa. We have to walk the talk. Paano? Ito, Biblia po ang susi sa lahat. Babasa tayo ng Bible. Ngayon, mauunawaan natin. Hindi tayo magbabasa ng Bible, magsisimula tayo sa Genesis. Parang magdadasal ka, hingi ka ng wisdom, ng discernment, para ituro sa iyo kung saan pahina ng Biblia ka dadalhin. So maunawa mo siya, hindi mo siya maunawaan buong chapter, kundi verse by verse. So iyon, tanggapin natin si Kristo. Paano natin mapakita na tinanggap natin siya? Magbabasa tayo ng Bible. Hingi tayo ng tawad, magpapasalamat tayo, hingi tayo ng gabay, magdadasal tayo, matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin para yung blessing hindi mapablock. Ang kasalanan ay humaharang para makarating sa atin ang biyaya. And parang automatic siya na pag nagbabasa ka na ng Bible, nagdadasal ka na, nagre-reflect na sa katauhan mo yung kung anong mga pinapanalangin mo. Nagdadasal ka na, kung dati kang palamura, hilingin mo sa Diyos na bantayan ng iyong mga labi, na huwag makapagsalita ng mga salita na hindi kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyong pagpapala. Parang automatic yon, yung Holy Spirit magwo-work sa katauhan mo. Amen. Sa Psalm chapter 55 verse 6 and 7, I will call upon God and the Lord shall save me. So pag tumatawag sa Panginoon, nililigtas na tayo. Evening and morning and at noon, I will pray and cry aloud and He shall hear my voice. Ganyan ako pag ako'y mapasok sa school. Naglalakad ako ng 15 minutes. Nagro-rosary ako. Nagdadasal talaga ako. Parang pag hindi ako nagdasal, nadidiskari lang buo kong maghapon. So, simulan natin ang ating araw bago tayo umalis sa higaan. Magdasal na tayo. Hilingin natin sa Diyos na gabayan tayo sa buong maghapon. And maniwala kayo, talagang everything will be done smoothly. Magiging maayos ang lahat. Talagang simulan natin daw ang ating araw ng pagtawag sa Panginoon. Huwag nating hulihin. Unahin natin ang Diyos sa bawat araw. Huwag natin siyang ubusan ng oras. Unahin natin ang oras para sa Kanya. At talagang everything will turn on positively. Lahat is smooth.
Ngunit ako'y humihingi ng tulong sa Panginoong Diyos at iniligtas niya ako umaga, tanghali at gabi. Dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya at ako'y pinakikinggan niya. Sa pagmamalang ginagawa, ako walang ginagawa, talagang nire-recite ko lang yung Our Father. Lord, I leave my troubles to you, trusting you to take care of me. Please show me the right thing to do and say. You keep every promise you've ever made to me, since your love for me is so constant and endless. I ask you, Lord, to finish every good thing that you began in me. Tutuparin niyo, Panginoon, ang inyong mga pangako sa akin, ang pag-ibig niyo at walang hanggan. Huwag niyong pabayaan ang gawa ng inyong kamay. Nilikha niya tayo, kaya hindi na tayo pabayaan. Tutuparin niya ang mga pangako niya sa atin. Kasi siya ang ating creator. Nilikha niya tayo ay kanya, mga anak niya tayo. Kaya hindi niya tayo pababayaan. How much more kung ikaw ay tatawag, hingi ka ng tawad, magpapasalamat ka, hihiling ka sa Kanya, na naniniwala ka na tutuparin niya ang iyong kahilingan, ipagkakaloob niya. Maging patient ka lang, maghintay ka. Kung hindi ibigay agad, maghintay ka lang, ibibigay yan sa atin ng Panginoon sa takdang panahon. So kung tayo ay tatawag, hindi niya tayo papabayaan kasi nga anak niya tayo siya ang lumikha sa atin. Kaya hindi niya tayo papabayaan. Kahit nga daw yung mga hindi tumatawag sa Kanya, binibigyan niya ng biyaya. How much more kung ikaw ay tumatawag pa? Siksik at liglig ang biyayang ibibigay niya sa iyo. Another Psalm chapter 18 and verse 14 to 18. Your throne stands on what is right and fair. Loving kindness and truth go before you. How happy are the people who know the sound of joy. They walk in the light of your face, O Lord. They are full of joy in your name all day long. And by being right with you, they are honored. For you are the shining greatness of their strength. And our horn is lifted high for your favor. For our safe covering belongs to the Lord, and our King belongs to the Holy One of Israel. So ito, maganda siyang motivation na yung pagkagising mo sa umaga, after mong magdasal, makinig ka ng mga praise and worship songs. Di ba minsan iyamot ka, naiinis ka, parang nadadivert yung ginaguide ka ng Holy Spirit. Parang ikaw mismo mahihiya ka na sa sarili mo na magalit, na mag-isip ng masama, na mayamot. Kasi naririnig mo na yung mga praise and worship. So yung Holy Spirit gumagalaw sa ating katauhan, sa ating isipan. So yun yung technique na pwede mong gawin para alam mo, positive lahat magsisimula. Instead na makinig ka ng mga secular song, i-divert mo na sa mga praise and worship songs. So yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. Praise the Lord, my soul. So lagi tayo ugaliin natin na mag-praise and worship. Di ba dati nakakahiya na ikaw ay mag-uusap tungkol sa Bible, tungkol sa mga praise the Lord, nawala na sa akin, din ako nahihiya. Hindi ko kinakahiya. Gusto ko itong ituloy, gusto ko itong gawing mission. Sa Tagalog yung Salmo, katuwiran at katarungan ang pundasyon ng inyong paghahari na pinangungunahan ng tapat na pag-ibig at katotohanan. Panginoon, mapalad ang mga taong nakaranas na sumigaw dahil sa kagalakan para sa iyo. Praise the Lord, praise the Lord. Dahil sa inyo palagi silang masaya at ang inyong pagiging makatuwiran ang pinupuri nila. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang aming dakilang kalakasan at dahil sa inyong kabutihan, kami ay magtatagumpay. Panginoon, banal na Diyos ng Israel, ikaw ang naghirang sa hari na sa amin ay magtatanggol. Di pa pag ikaw ay nagpa-praise and worship, may sigla ang katawan mo. Very positive, masigla ang iyong maayos ang mukha mo. Parang wala nang puwang yung himutok, galit at tinanakit. Puro positibo na lang. Para bang ang lawak-lawak ng pangunawa mo.
kung may mga tao na nang-o-open sa'yo, parang andali mo lang silang patawarin at palampasin na hindi mo na sila pinag-uulan ng panahon. So, ang focus mo na lang ay lahat ay sa kabutihan na kalugod-lugot at karapat-dapat sa pagpapala ng Panginoon. So, yun lagi ang iyong focus. Kahit dati kang magagalitin, maiiyamutin, nawala. So, yun yung himala ng Panginoong Diyos. Yun yung action ng Holy Spirit. Kaya, purihin ng Panginoon, karapat-dapat na purihin ng Panginoon. Ito naman sa, John 14:26. The helper of the Holy Spirit. The Father will send him in my place. He will teach you everything and help you remember everything I have told you. Ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipadadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Holy Spirit. So, the Blessed Trinity of God the Father, God the Son, punta na silang lahat sa langit, and then the Holy Spirit. So, yung Holy Spirit ang kasama natin dito. Kung bakit pag wala na tayong wisdom, yung mga mali na yung desisyon ng ating utak. So, ang Holy Spirit ang sumasalo sa atin. Kung nagdadasal tayo, kung lumalapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng gabay. So, yun yung tinatawag na fruit of Holy Spirit. Kung nagdadasal ka, nagbabasa ka ng Biblia, humingi ka ng tawad, humingi ka ng gabay, ng tanglaw, humingi ka ng wisdom at ng discernment. So, ang Holy Spirit ang gagawin sa iyo. Gagabayan ka ng patience, gagabayan ka ng wisdom, obedience, pananampalataya, kalumanayan sa pagsasalita, lahat ng biyaya ng pagiging Kristiyano gagalaw sa iyong katauhan. So, kung hindi na nagpa-function ng tama ang utak mo, parang nasasakop ka ni Satan, ang Holy Spirit ang lumalaban doon. Kung ikaw ay nagdadasal, humingi ng tawad, nagpapatawad, at nagbabasa ng Bible, at isinasabuhay ang mga kautusan ng Panginoon. So, ang mga bagay na ito'y dapat ingatan sa puso ng mga taong marunong, kasi hingi ka nga ng wisdom at discernment, idadasal mo lagi yan sa Panginoon. Dapat din nilang isipin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. So, dahil mahal tayo ng Panginoon, pag tumawag tayo sa Kanya, gagabayan tayo ng wisdom at ng discernment. Kaya, nakapag-desisyon tayo ng tama. Kaya, kahit kagalit-galit ang mga nasa paligid natin, hindi tayo nagagalit. Nalalabanan natin kasi ginagabayan tayo ng Holy Spirit. Kahit dati tayong palasalita ng hindi maganda, nalalabanan natin yun, nababalance. Kasi dinadasal natin. So, ginagabayan tayo ng Holy Spirit. A prayer against anxious thoughts. Ang ating mga pag-iisip. Lord, you are a good God with good intentions behind all the words of your hands. Help me see the areas where I've allowed lies to be sown into my life. Once they are revealed, help me to hand them over to you and allow you to remove them from my life completely. I ask that once they are removed, you would then fill my newly freed spaces with the truths of your word. In the midst of anxiety, help me always look to you in Jesus' name. Amen. Ito po yung last topic, mga Salmo 89:30, verse 37. Ngunit kung ang mga anak niya ay tumalikod sa aking kautusan at hindi namuhay ayon sa aking pamamaraan, at kung labagin nila ang aking mga tuntunin at kautusan, parurusahan ko sila sa kanilang mga kasalanan. Ngunit mamahalin ko pa rin at dadamayan si David. Hindi ko sisirain ang aking kasunduan sa kanya at hindi ko babawiin ang aking ipinangako sa kanya. Nangako ako kay David ayon sa aking kabanalan at hindi ako maaaring magsinungaling. Ang bawat hari ng Israel
ay magmumula sa kanyang lahi magpakailanman gaya ng araw, at magpapatuloy ito magpakailanman katulad ng buwan na itinuturing na tapat na saksi sa kalangitan. Ang ganda naman ito. So ito ay ang pangako ng Diyos na kahit tayo ay kahit magkasala, pag hindi mo sinunod ang kanyang kautusan, parurusahan ka. Pero hindi niya babawiin ang kanyang pangako na tayo ay kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan, na tayo ay bibigyan ng biyaya, na tayo ay kanyang ililigtas sa tiyak na kamatayan. So, hindi to kagaya nating mga tao na pag tayo nangako at ang ating pinangakuan ay hindi sumunod sa ating kasunduan o iniuutos, babawiin natin yung ating pangako. Si Lord hindi. Nangako na siya kay David, hindi niya babaliin yung kanyang pangako kay David. Kahit nagkasala, parurusahan lang niya. Kakalabitin ka, bigla kang bibigyan ng problema, pero lulutasin din yung problema mo. Parang kinakatok ka lang. Uy, nakakalimot ka na. Kalimot ka ng magdasal. O, katukin nga kita. So, magigising ka naman. So, yung pangako niya, nandun pa din, hindi siya nababali. At yung sinasabi dito na hindi ko sisirain ang aking kasunduan sa kanya at hindi ko babawiin ang aking ipinangako sa kanya. Nangako na ako kay David, ayon na yung aking kabahan at hindi ako maaaring magsinungaling. Ang bawat hari ng Israel ay magmumula sa kanyang lahi magpakailanman gaya ng araw. So yung lahat ng mga saling lahi sa mga hari ni David, ang mga pangako niya doon ay hindi magbabago. Kasama tayo doon, tayo yung mga sumunod. Yung mga pangako na buhay na walang hanggan, kasama tayo doon. So, sabi dito sa John 16, chapter 20, sinasabi ko sa inyo ang totoo, iiyak kayo at magdadalamhati sa mangyayari sa akin, pero sasaya ang mga taong makamundo. Malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ninyo ay pagpapalain, ay mapapalitan ng kagalakan. Sinasabing magsasaya ang mga taong makamundo. Yun yung mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. Yung mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Sila yung mga makakasalanan. Makasalanan tayong lahat, pero tayo ay nagsisi na ng ating kasalanan. Tayo sumusunod. Tayo nagbabasa ng Bible, nagsisimba, sumasamba, nagpapatawad, humingi ng tawad. Ito yung mga taga-mundo, yung worldly, yung hindi pa na-open ang kanilang mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos. So, pag inopen na natin, hindi na kayo kasali doon, hindi na tayo kasali doon sa mga natutuwa na makamundo. Tayo ay mga believers na mga mananampalataya na tayo. Healing of the Spirit prayer of thanksgiving. My Lord, I am sometimes disheartened about my decision in life. I compare my concerns with those of others and think that I am the only one who has such crosses to bear. Help me of these times when I feel angry, resentful, or sorry for myself, to appreciate the many blessings which you have given me throughout my life and which you will continue to give me. Thank you for the gift of life, which gives me the opportunity to learn and grow. Thank you for challenges, which keeps me from growing complacent, and for my sensitivity, which brings me a greater awareness and compassion for the sufferings of others. Most of all, thank you for the gift of faith, which gives me comfort and a sense of purpose. I pray that as I face the days ahead, I will be better able to look with gratitude on all that is mine now and forever. Amen. Lord, we invite all who are all who are burdened to come to you. Allow your healing hand to heal me. Touch my soul with your compassion for others. Touch my heart with your courage and infinite love for all. Touch my mind with your wisdom, that my mouth may always proclaim your praise. Touch me to reach out to you in my need, and help me to lead others to you by my example. Most loving heart of Jesus, bring me health in body and spirit, that I may serve you with all my strength. Touch gently this life which you have created now and forever. Amen. In every need, let me come to you with humble trust, saying, Jesus, help me. In all my doubts, perplexities, and temptations, Jesus, help me.
In hours of loneliness, weariness, and trials, Jesus help me. In the failure of my plans and hopes, in disappointments, troubles, and sorrows, Jesus help me. When others fail me, and your grace alone can assist me, Jesus help me. When I throw myself on your tender love as Savior, Jesus help me. When my heart is cast down by failure, at seeing no good come from my efforts, Jesus help me. When I feel impatient and my cross irritates me, Jesus help me. When I am ill and my head and hands cannot work and I am lonely, Jesus help me. Always, always, in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind, most Sacred Heart of Jesus, help me and never forsake me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.